Saan ang galing ang inyong katawan? Isa itong handog. Isang handog. Malakas ang kutob ko kung kanino galing ang handog na to. Gaya, upang ipaalala sa iyo na walang dapat na ibang makaalam. Dahil sa sandaling isiwalat mo ito sa iba, ay muli kang magiging intre. Mayroon ng pagkakataon ng Hara para parusahan at paslangin ang napastangang Mineave. Ngunit pinalampas niya. Kung nagawang mapatawad ni Sangre-Lira ang Mineave, ay wala nang dahilan upang ipagpatuloy pa ang parusa. Tiyak na ikaw na naman ang pag-iinitan ng punong konseho, mahal na Hara. Hahayaan niyo na lang ba siya? Hindi. Ngunit ngayon ay pag-aaralan ko muna at pagmamasdan ng kanyang bawat galaw. Kaninang pa kita sinusundan, Lira, at upang sabihin sa iyo na ako'y humanga sa iyong katapangan. Tapang? Maituturing din na katapangan ang pagpili na patawarin ang taong nagkamali. Sinadya kitang hanapin upang hamunin sa isang labanan na tayong dalawa lamang. Mahinang nilalang! Siya din Luna! Marahil hindi sapat ang payak na paghingi ng tawad. Kailangan pa nating patunayan sa lahat na tayo nga ay nagbago na. Kaya nagpapasalamat ako ng marami kay Hara Armea at Sangre-Lira dahil sa pagkakataon na ipinagkaloob nila sa atin. Brilyante ng lupa. Tulungan mo kaming matuklasan kung paano nagkaroon ng katawan ng kapatid ko. Natutuwa ako at naibigan mo ang aking handog sa iyo. Ako ay nasa iyong isipan. Lagot, nakipagkasundo na siya kay Kargan. Nais ko sabihin sa iyo, Lira. Napahanga mo ako sa iyong pasyang patawarin si Daron. Abisala! Hara Armea. Sangre-Lira. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Nais ko lamang ihandog sa inyo ito. Yan ay aking pasasalamat dahil sa pagsalba niyo sa aking buhay. Tatanggapin ko lang yan. Kapag napatunayan mo na ang sarili mo. Nakarapat dapat ka talaga sa pagkakataong binigay namin sa'yo. Muli ay nangangako ako na ang katapatan ko ay narito na sa Sapiro. At habang buhay kong tatanawin ang aking utang na loob sa inyo, araw-araw ko rin papatunayan ang aking katapatan. Huwag kang mag-alala, Lira. Naniniwala akong tunay na nagbago na si Daron. Napapansin ko ang mga tingin mo sa lalaking. Ano sabihin bet mo siya? Gaya.
Paumanhin ko, hindi ako nakapagpaalam. Nagtungo lang ako sa liwasan at lumanghap ng sariwang hangin. Ate, alam na namin kung saan galing ang katawan mo. Kay Gargan. Isang kahangalan ng iyong ginawa, Gaya. Flamara. Nagsasabi lamang ako ng katotohanan. Flamara. Paano? Flamara. Pinakita sa amin ang brilyante na lupa. Ate, makinig ka sa amin. Pakiusap. Ibalik mo kay Gargan ang ibinigay niya sa'yo. Hindi ito tama. At bakit ko ito ibabalik, Tera? Hindi. Hindi kailanman. Ngunit, Gaya, nakatitiyak kami na mayroong hihingiing kapalit si Gargan. Wala. Wala siyang hininging kapalit. Si Gargan na isang tusong bathala, Gaya. Maaaring wala siyang hilinging kapalit sa iyong harapan. Ngunit maaaring may kunin siya mula sa iyo. O di kaya gamitin ka lamang niya. Sinabi nang wala siyang hinihingi. Bakit hindi na lamang kayo maging masaya para sa akin na may bago na akong buhay? Ate, nakikiusap kami sa'yo. Makinig ka sa amin. Makinig ka sa akin. Tanggihan mo kung ano man ang pinangako sa'yo ni Gargan. Tanggihan mo ang handog niya sa'yo hanggat hindi pa huli ang lahat. Gaya, Ate! Umamin ka sa akin, Armea. May feelings ka ba kay Daron? Feelings? Oo. Anong feelings? Feelings. May nararamdaman ka ba? May pagtingin ka ba kay Daron? Ano ang sinasabi mo, Lira? Bakit naman ako magkakagusto sa miniyaving yun? Okay, fine. Kung ayaw mo magsabi sa akin, concerned lang naman ako bilang kapatid mo. Sure ka ba? Sure? Sigurado ka ba? Ate, sandali! Gaya! 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 Ate! Gaya, tama na ang pag-iingat. Ate, sandali! Pabayaan niyo na ako! Pagkat hindi ko gagawin ang mga nais niyo! Ate, delikado na itong ginagawa mo. Kailangan nating bumalik sa loob. Nasa labas ng pananggalang ang mga sangre. Ate, nakikiusap ako sa'yo. Ate... Abisala, mga minamahal kong mga sangre.
Gargan! Asarte, Gaya. Tunay ngang hindi mo kami binigo. Pasneya, Gaya. Ito ba ang hiningin kapalit ni Gargan upang mabuhay kang muli? Ang ipagkanulo kaming lahat? Hindi, Flamara. Kailanman ay hindi ko kayo ipagkakanulo. Yan ang sinabi ng paslit. Kaya ginamit ko lamang ang mga mata ng katawan na inihandog ko sa iyo at hinintay lamang namin na kayo ay lumabas sa inyong mga lungga. The throne via Gargan. Ipinaniwala mo sa akin na walang kapalit ang handog na binigay mo sa akin. Ngunit ako'y ginamit mo lamang. Pasneya! Ate! Yeah! Akala nyo kayo lang ang may ganyang kapangyarihan? Isang kahilingan, Panginoon, sa ating pagsugod sa panibagong laban. Sana'y magkaroon kami ang iyong mga tapat na alagad ng bagong kapangyarihan. True. Ang daya may mga brilyante sila. Kahit kaunting panangga lamang, laban sa kapangyarihan ng mga kalaban ay sapat na. Huwag kayong mangamba, aking mga alagad. Gamitin ninyo ang mga makapangyarihang tungkod na ito laban sa mga sangre. Anong kapangyarihan ng mga setro na hawak nila? Hindi ko batid. Subalit hindi dapat tayo matakot sapagkat mas makapangyarihan pa rin ang ating mga brilyante. Nakakagalit na palagi na lamang ako natatakasan ni Mitena. Gayong kaya ko naman siyang talunin. Kung hindi siya tinutulungan ni Hagorn. Ngunit hindi pa ako tapos, Ado. Titiyakin ko na siya ay aking mahuhuli at madadaig. Gusto na aking anak. Hindi. Hindi mo palagay ang aking loob, Ado. Gayong maraming buhay ang nawala dahil sa warkang yan. Kaya't nararapat lamang na siya ay madakip muli at maparusahan. Anak, sana'y nais mo lamang madakip ang kalaban upang hindi na siya makapanggulo. Oo naman, Ado. Sana iyon ang totoong dahilan at hindi dahil nais mo lamang gumanti. Nais kong pareho, Ado. Nais ko siyang mahuli. At nais ko makapaghiganti. Mukhang nagiging madalas na ang pagharap ninyo ni Danaya. At mukhang nagiging madali na rin sa kanya na mahanap ka, Mitena. Sapagkat kaisa niya ang kalikasan sa paghahanap sa akin. Kung ganon, huwag ka nang lumakad na mag-isa. Ano ang iyong ibig sabihin? Magmula ngayon, sasamahan na kita sa iyong mga lakad at sa paghahanap sa iba pang maniyave. Total, kailangan mo rin ng tulong laban sa mga sangre.
Hindi tayo mangangamba. Nasasalag nila ang kapangyarihan ng ating mga brilyante! Pagsama-samahin ng mga kapangyarihan! Bumuo ng pananggalang! Wasakin ninyo ang pananggalang. Kailangan natin bumalik sa pananggalang ng bahay! Tatwebin Gabnek. Uli! Duli! Treni! Kay kikisig at napakamatipuno ng ating mga kawal, mahal na Hara. Mga panglabas lamang yan, Rakisha. Kaya huwag mong hangaan agad. Ang mahalaga bukod sa lakas ng katawan ay ang tibay ng kalooban. Rakisha. Sera! Para sa susunod na pagsasanay, ikaw, Mineabe, patunayan mo ang iyong kakayahan upang makipaglaban. Esta sectu! Tara! Tara, nasaan na kayo? Gaya? Gaya! Gaya! Nasaan na sina Tera? Saan sila dinala ni Gargano nung papaw? Tara! Nasaan na kayo?
Nasaan tayo? Dinala na ako ni Gargan dito noon. Mapanganib dito. Bakit ka mga nganin? Naririto ang Ado at Adam. Pinahahaba ninyo pa ang laban. Kung matagal na kayong sumuko, matagal na rin tapos ang laban na to. Alam niyo namang di kami susuko, di ba? Hindi kailanman. Bakit ba kayo kukulit ninyo? Matapang lamang kayo sapagkat kayo ay magkakasama. Ngunit kung tutuusin, kayo'y may hinang nilalang kapag kayo ay mag-isa na lamang. Lalo ka na, Tera. Sapagkat lagi mong pinaiiral ang iyong pagiging tao. Ngayon, tingnan natin ang sukdulan ng iyong lakas kapag kayo ay magkakahiwalay. Leia! Adamos! Samara! Gargan! Saan mo na naman sila dinala? Tara! Flamara! Dea! Adamos. Ako ang harapin mo. Sandata mo. Laban sa Setro. Ashnea. Anak Presta! Huwag ka mag-alala. Tatapusin ko na ang labang ito. Basta isuko mo lang yung brilyante. Yan ang hindi ko gagawin sa war. Tila ikaw ay nauupos na kandila, Flamara. Ang iyong ulo ang aking gagawing kandila, Pashnea. Brilyante mo, kapalit ng iyong kaligtasan.
Hoy, Sangre. Kung lalaban ka, ngayon na. Ngayon, hindi na ako nagtataka kung bakit isa ka sa mga kinamumuhian ni Tera sa mundong ito. Wala kang alam. Sinira ni Tera ang pamilya ko, kaya pwede ba tumahimik ka? Ikaw ang manahimik. Epal. Kung ayaw mong masaktan, ibigay mo na lang sa akin yung brilyante mo. Ano, Gargan? Puro na lang ba tawa kaya mong gawin? Magpakita ka. Ramdam kong napupuno ka na, Sangre. At di magtatagal ay isusuko mo na ang iyong pinakatatanging brilyante. Sinabi nang hindi ko gagawin yan. Kahit kailan. Ipapaalala ko lamang sa iyo, Sangre. Hindi mahinang nilalang ang kalaban mo. Hindi isang makapangyarihang bathala. Paulit-ulit. Hindi ako natatakot na labanan ka, Gargan. Kahit ano ka pa. Gargan! Bakit ba ayaw mo sumuko, Adamus? Paminsan-minsan ay narapat din ang
makitikim ng pagkatalo. Ako mismo ang magpaparanas sa'yo ng talo at pagkabi ko sa ulo. Tikman mo at damin mo ang dagitab na dadali sa mahina mong katawan! Ka! Sana ka rin. Akala ko ba, Apoy, ang iyong kapangyarihan? Bakit tila ikaw ay umaatras at umiiwas? Sapagkat hindi pag-iwas ang aking ginagawa sa'yo, Olgana. Sadyang nag-iisip at nag-aaral lamang ako ng mga susunod mong parusa. Anong nangyayari? Daig ng huni ng payapang hangin ng anumang ingay na inilalabas ng iyong itim na kapangyarihan, Kami. Kami! Bakit? Kung ako sa'yo ay isusuko ko na ang brilyante ng lupa dahil nakatipiyak akong isinukunan ng mga kasamaan mo ang brilyante nila.
Panginoon, patawad at hindi ko natalo si Adamos. Ako man, Panginoon, ay humihingi ng tawad. Kasi naman, nagmamatigas pa rin sila. Ayaw pa rin nila ibigay ang mga brilyante. Kung ganun ay hindi natin sila pipilitin. Hayaan natin labas nila ang kanilang mga brilyante ng may pag-usa. Paano? Mahusay, Daron. Mahusay. Pasarte, Daron. Binabati kita. Avisala, Eshma. Mahal na Rama. Makinig kayong lahat. Mga magigiting nakawal ng Sapiro. Nakita niyo naman si Daron. At kung paano siya nakipagtunggali sa ating kagalang-galang nakawal. Nais kong tularan ninyo hindi lamang ang liksi ng katawan at talas ng kanyang isip, kundi pati ang tapang na dapat isinasa puso nating lahat. Jedi Masne Sangre! Jedi Masne Sangre! Jedi Masne Sangre! Jedi Masne Sangre! Ivo Live Shapiro! Ivo Live! Ivo Live Encantadia! Ivo Live! Ivo Live Encantadia! Ivo Live! Hindi lang makisig at matipuno si Daron, mahal na Hara. Sadyang siya'y matapang rin. Ngayon ay paano ako makakalabas sa lugar na ito? Sino ka?
yata ng hangin! Adamos! Daya! Samara, nasaan kayo? Samara! Samara! Inisip. Adamos, gumising ka! Adamos! Adamos! Eh! Nunong Pawpaw! Nunong Pawpaw! Nunong Pawpaw! Nais ko kung saan dinala ni Gargan si Natera. Dahil nang galing na ako doon, Nunong Pawpaw. Alam ko yung iniisip mo. Pero hindi ka pwedeng pumunta doon. Delikado. Hindi ko na nais magtagal rito. Habang siguradong mapapahamak na si Natera. Aalis na ako. Hindi pwede. Dito ka lang. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan ako Hindi nga sabi pwede. Dito ka lang. Nais ko nang umalis, Nunong Pawpaw. Hindi pwede. Kailangan ni Natera ang aking tulong. Dito ka lang. Patawad sa aking gagawin, Nunong Pawpaw. Aray! Aray! Teka! Ano ba? Di ba sinabi ko sa'yo delikado? Dito ka lang. Kailangan ko nang umalis. Hindi pwede. Aray ko! Aray ko! Patawad. Patawad, Nunong Pawpaw. Ultre. Patawad. Gaya! Kapag lumabas ka dyan, makikita ka ni Gargan. Kapag nakita ka ni Gargan, madadalian siyang hulihin ka at gamitin ka laban sa mga sangre. Kaya ako sa'yo, kung gusto mo talaga makatulong sa mga sangre, dito ka lang. Kung saan tayo ligtas, dito sa pamamahay ko. Kahit ilabas nila ang kanilang mga brilyante, makukuha ba natin ito ng gano'n na lamang? Hindi ba tapat ang mga brilyante sa kanilang mga tagapangalaga? Ika'y magtiwala sa kakayahan ng ating Panginoon, Olgana. Pasasaanan niya at mapapasakamay rin niya lahat ng kapangyarihan sa Encantadia.
Gadi Minar. Talumen Esharvain. Argush Nebekar. Jensen. Gargosem as nerve! Iv Agnar Snua! Hindi ito maaari. Ang Gadi Minar! Talumen Esharvain. Argush Nebekar. Jensen. Gargosem as nerve Iv Ag! Narsnua! Snua! Snua! Narsnua! Hindi mo kami malilinlang. Batid naming isa lamang itong patibong. Ilabas man namin ang aming mga brilyante ay hindi sila kailanman magiging sa iyo. Kailanman. Hindi namin isusuko ang aming mga brilyante. Iingatan namin ang aming mga brilyante. Hanggang Kamatayan. Tara, Krishna! Sadyang tuso talaga ang mga sangre. Hindi ko mawari ay yung aking nararamdaman. Sapagkat nagmana rin pala sa akin si Dea. Kaya pa umanhin, Panginoon. Not helping ka talaga, Zaur. Hindi pa tapos ang laban, mga sangre. Paul Treno ng Pau-Pau. Patawad kung ikay aking nakagat at natulak. Sa pagnanais kong lumabas at iligtas ang aking apwe at mga albe. Poltre. Okay na ako. Ang importante sa akin ay yung sinunod mo ako. At yung hindi ka napahamak. Hindi mo pinahamak yung sarili mo. Di pa rin mawala sa aking isipan si Natera. Ano na kaya nangyari sa kanila? Mga sangre! Ano na? Natalo niyo ba si Gargan? At yung mga kasama niya? Nabigo kami sa aming misyon. Ngunit nagtagumpay naman kaming hindi mabitag sa kanyang patibong. Ngunit nakatitiyak ako na hindi pa rito natatapos ang lahat. Kaya kailangan mapagplanuhan ng mabuti ang susunod na pagsugod natin sa kanila. Lalo at may mga mata sa atin si Gargan. Salamat na lamang kay Gaia at nakikita ko pa rin
kung nasaan ng mga napastangang sangre. Nakatitiyak kung pinaghahandaan ka na nila, Panginoon. Walang saysay ang anumang paghahanda nila. Mapapantayan ko rin lang ang kanilang bawat galaw. Patawad sa aking nagawa. Sa pagnanais ko magkaroon ng katawan muli, ay nalagay ko kayong lahat sa panganib. Alvin, naiintindihan ko ang iyong kagustuhan, ngunit sana ay mas pinag-isipan mong mabuti ang iyong pasya. Ano na ang ating gagawin ngayon? Nakikita at napagmamasdan na tayo ni Gargan. Agape, Avi. Gaya, ibalik mo na ang iyong katawan. Hindi. Ayoko. Ate, Bakit ganyan ka makatingin, Fezna? Nais mo bang dukutin ko ang iyong mga mata? Akala mo'y isa ka pa ring reyna kung ika'y makapagsalita. Tanggapin mo na lamang ang katotohanan, Mitena. Wala ka ng korona. Wala ka ng maipagmamalaki. Isa ka na lamang paslit na nangangailangan ng patnubay ng ating Panginoong Hagorn. Huwag mo akong minamaliit. Sapagkat ako ay naging tunay na kera, hindi lamang ng Miniave at Lireo, kundi ng buong Encantadia. Samantalang ikaw, sino ka? Isa ka lamang utusan at sunod-sunuran. Nagsalita ang isinilang na sumpa. Sumpang yumanig at nagpanginig sa buong Encantadia. Hindi tulad mo, na isinilang, namatay, at nabulok sa balaak na isang alipin, na ang tanging ipagmamalaki lamang ang pagiging anino ni Hagorn. Warka! Umalis ka sa aking silid, kundi ibabalik kita sa balaak. Iba yung pag-iingat sapagkat itong sumpa ang tatapos sa iyo. Nanggaling na ako sa balaak. Kaya't ano pang katatakutan ko? Ikaw ang mag-ingat, Mitena. Sapagkat ako'y nakamasid lamang sa iyo. Pinagmamasdan ko ang bawat galaw at kilos mo. At hindi ako alipin. Mitena, ako ay isang tapat na kapanalig ni Hagorn. Kung kaya't nararamdaman ko kung tapat ang iba pa niyang kapanalig. Hindi ako natatakot sa'yo.
Matakot ka sa Balaak. Sapagkat doon ka pupulutin kapag napatunayan kong tama ang aking kutob. Ate, naiintindihan ko na mahirap para sa'yo ang ibalik ang katawan na yan. Matagal ko nang inaasam na muling mabuhay, Tera. Pamayakap kita, si Ada, at ang lahat ng mga mahal ko sa buhay. Alam ko. Alam ko, ate, na dahil sa akin kaya ka nawalan ng buhay. Hindi kita sinisisi, Tera. Mahal kita, aking apwe. Kaya ang nais ko lamang ay may kapiling kayo ni Ada. Hindi sa ganitong paraan, ate. Hindi sa pamamagitan ni Gargan. Hanggat nasa iyo ang katawan na yan. May mga mata sa atin si Gargan. Kakayanin niya tayo. Hindi lang ikaw at ako ang mapapahamak. Tayong lahat. Pati ang mundo ng mga tao. At ang buong mundo ng Encantadia. Avisala Eshma, sa inyong pinakitang husay. Hanggang sa muling pagsasanay. Ipagpatuloy niyo lamang ang pagsasanay sa mga susunod na araw. Sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang panganib. At nais ko rin palakasin ang ating pagbabantay sa ating mga muog. Masusunod, mga narama. Ano't naririto pa kayo, Ashti? Hindi niyo pa ba nais na magpahinga? Gising pang aking diwa. Sapagkat natutuwa ko sa iyong pagpapalakas sa mga kawal. Avisala, Eshma. Ngunit, habang sila ay pinapalakas mo, baka hindi mo namamalayan na sa iyong silid ang kaaway. At ano naman ang iyong ibig sabihin? Ang iyong asawa. Ang mahal na Hara. Tila umiibig siya sa iyong kinagigiliwang kawal na si Daron. Mahihirapan tayong matalo si Gargan hanggat hindi sinusuko ni Gaya ang kanyang katawan. Marahil ay maaari rin natin gawin kay Gaya ang ginawa natin kay Sangre Danaya noon. Muli nating pagsamahin ang ating mga brilyante.
upang mawala ang kapangyarihan ni Gargan kay Gaia. Ngunit si Gaia ba ay papayag? Batid nating may pagkamatigas ang ulo ng aking Albe. Kung di niya nais ay pipilitin natin siya. Kung si Ashi Danaya noon ay hindi tayo napigilan, hindi ako magpapapigil kay Gaia alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Paumanhin sa aking sasabihin. Ngunit nagkakamali lamang kayo, Ashti. Sadyang mabait lang si Armea. At hindi nangangahulog ang may nararamdaman siyang iba para sa Miniave. Oh, mahal na Rama. Ikaw ang sadyang mahina ang pandama. Makakabuti siguro kung hindi tayo magbibigay ng kahit anumang banta sa Hara. Sapagkat batid nating may karampatang itong parusa kapag hindi napatunayan. Ikaw rin ang paparusahan ng kapalaran sa iyong pagiging mahina, Soldarius. Kaya't ika'y mag-ingat. Tila hindi ka pa inaantok, mahal na Hara. O hinihintay mo ba ang mahal na Rama? Humayo ka, Rakisha, at ikay magpahinga na. Iwan mo muna ako sapagkat nais kong mapag-isa. Masusunod, mahal na Hara. Mali yata na kinakawayan mo ang Hara na tila siya'y kaibigan mo. Baka maparusahan ka sa iyong kalapastanganan. Hindi ganun si Hara Armea, Cedro. Malayong malayo siya kay Mitena. May nararamdaman ka ba? May pagtingin ka ba kay Daron? Tayo na. Marahil ay mas makabubuti kung ating kakausapin si Gaia kaysa pilitin o pwersahin. Hindi na natin siya kailangan pilitin pa. Nakapag-usap na kami ni Tera. At nalinawan na ang aking isip. Kaya, pumapayag na akong isuko ang aking katawan. Ngunit, hindi ko batid kung paano gagawin to. Kanina ay may naisip si Dea. Meron siyang iminumungkahi. Ngayon sabihin mo kung ano ang nasa isip mo, Dea. Kung galing lamang rin sa itim na kapangyarihan ang katawan ni Gaia,
Marahil ay maaari nating gawin ang ginawa natin noon upang magamot si Sangre Danaya. Subukin natin. Tiyakin mo lang, Tera, na kaya mong makita si Gaia habang isinasagawa ang panggagamot. Sapagkat hindi namin nais na makita kang umiyak. Kakayanin ko. Kaya natin to. Diba, ate? Sangre. Ano nangyayari, Panginoon? Mga brilyante at mga kambal diwa, nakikiusap kami sa inyo. Napagalingin si Gaia at tanggalin ang anumang itim na kapangyarihang bumabalot sa kanyang kaluluwa. Linisin ang kanyang puso at kaisipan. At palayain mula sa bumabalot na dilim. Bumalik na siya sa pagiging Ivtre. Tuluyan niyo na ako napagaling. Ngunit tila, nawalan na din ako ng pag-asa upang maging masaya muli. Ano, Krishna? Yung Black Smoke! Nangangahulugan ba na bumalik na sa inyo ang inyong kapangyarihan? At nangangahulugan din bang ibinalik na ni Gaia ang kanyang katawan? Gusto na ang aking pakikipaglaro sa mga sangre. Ngayon makikita nila kung paano makipaglaro at makipaglaban ang isang batala. Nunong Imaw! Nunong Imaw, anong nangyayari sa iyo?
Nais nyo bang magpahinga muna, Nunong Imaw? Hawak ko na ang lahat ng mga brilyante. Panahon na upang gawin ko ang aking nais. Mahabagin ka, Shupeya. Isang malagim na pangyayari ang aking nakita. Hindi ako maaaring magkamali. Akin ang nakita. Ang katapusan ng buong Encantadia. Sorry, ate. Watre, may pagkait na naman sa'yo ang tanging hiling mo na sumaya. Huwag kang humingi ng tawad, Tera. Masaya na akong maramdaman ang init ng iyong katawan. Kaya maraming salamat sa pagkakataong yun. Ngunit sana, nandito rin si Ada. Para mayakap ko rin man siya. Huwag kang mag-alala, ate. Kapag matapos ang gulong ito, matalo lang natin si Gargan. Sisikapin namin ni Nanay na magawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para sa'yo, na hindi mo kailangang umasa sa itim na kapangyarihan. Pangako. Mahal kita, ate. Mahal na mahal kita. Ikaw rin tayo, aking apwe. Ano't ako'y iyong sinamo, Hagor. Ikaw ba'y magbabalita sa iyong mga naging tagumpay? Ang mga diwat at sangre ba ay yun ang napaslang? Koltre, Panginoong Gargan. Subalit lubha pa ring malakas at tuso ang mga sangre, kaya ako'y bigo. Tanakres na, Hagor. Huwag mong sabihing pinaglalaroan mo rin ng mga diwata. Gaya ng ginagawa ko sa mga sangre dito sa mundo ng mga tao. Kung maaari sanang bigyan mo ako ng karagdagang kapangyarihan upang sila ay... Nasa iyo na ang kapangyarihan, Hagorn. Kailangan pa bang ako ang magtungo sa Encantadia upang gawin ang nararapat? Kung kailangan mo talaga ang aking tulong, ay ako na mismo ang pupunta sa Encantadia. Hayaan mo lamang na namnamin ko pa ang aking paglalaro sa mga sugo nila dito sa mundo ng mga tao. Ang mga anak ni Danaya. Sila mismo. Nais ko silang wasakin. Wasakin ng kanilang puso at isipan. Gaano kami katagal maghihintay, Panginoon? Batid kong nalalapit na ang aking pagbabalik sa aking kinamumuhiang Encantadia. Nalalapit na. Ano ang iyong pangitain, Nunong Imaw? Tungkol kay Gargan, mahal na sangre. Nakapanginginig at nakapangingilabot. Kaya darito ako upang makipagpulong sa inyo ni Haralena. Sapagkat kung hindi tayo kikilos, ay masasaksiyan natin ang kahindik-hindik na katapusan ng Encantadia. Kung ngayon ay tayo na, sasamahan ko kayo sa aking kapatid na Hara. Habang nagtatagal tayo rito,
ay lalo lamang manganganib ang buhay ng mga nilalang na nakatira rito ng dahil kay Gargan. Kasunod nito ay ang pagwasak ng buong Encantadia. Kaya kailangan nating mas magmadali upang wakasan ang buhay ni Gargan at ang kanyang mga alagad. Matatalo natin ang lakas ni Gargan kung malalaman natin ang kahinaan niya. Mas madali natin siya mapapaslang kung ganun. Agape Avi at ako na inuhuli sa inyong pagpupulong. Nakaalis na pala ang aking aga. Nakapagpasyang si Elena Armea at inatasan niya ako na bumuo ng mas malakas sa pangkat upang puksain si Hagorn at ang kanyang mga alagad. Ano ang aking maitutulong, Ashti? Isugo mo sa akin si Lyra at Mira. Sapagkat hawak nila ang malakas at makapangyarihang mga armas mula kay Batalumang Cassiopeia. Makakatulong ito sa aking pangkat. Nararapat ding ipatawag si Pirena. Malaki ang mayambag niya sa labang ito. Siyang tunay. Ilo. At ano naman ang magagawa ng aking taksil na kapatid? Gayong isa na siyang Eve-Trey na walang kapangyarihan o armas na hawak gaya ni Lyra at Mira. Maghihintay na lang ba tayo sa pagbabalik ng Bathalang Gargan bago tayo kumilos muli? Ang paghihintay ay para lamang sa mapupurol at mahihina ang isipan. Bakit hindi mo sanayin ang sarili mo sa pakikipaglaban, Agane? Upang magkaroon ka ng silbi kay Hagorn. Gusto na. At hindi rin dapat na maghihintay na lamang tayo, Agane. Ito na ang tamang pagkakataon para paramihin natin at palakasin ang ating mga hukbo. At ikaw, Mitena, ang isa sa inaasahan ko para gawin ito. Kasama na natin ang aking mga dating kawal ng Mini-Ave. Kulang na kulang pa sila para sa kanilang dalang pangamba laban sa ating mga kaaway. Kaya't patunayan mo ang iyong sarili bilang isang dating reyna ng Encantadia. Ano ang iyong ambag? Isang bungkos ng mga takot na mga sundalo mula sa Mini-Ave. Yan lang ba ang iyong kakayahan? Yan lang ba? Hindi pa ito sapat para makuha mo ang aking ganap na pagtitiwala. Kaya patunayan mo ito. Gumawa ka ng paraan upang takutin ang buong Encantadia ng isang malaking hukbo sa aking pamumuno. Hindi pa ba sapat na ako ay narito at nakikipaglaban kasama mo? Narinig mo ang aking utos at iyon ang iyong sundin upang mapatunayan ko na mayroong saysay kung bakit kita pinalaya mula sa karsero. Danaya, huwag mong pangunahan ng galit ang bagay na ito. Lalo't hindi natin may tatatwang si Pirena ay mahusay sa mga estratehiya ng pakikipagdigmaan. Hindi rin ito ang panahon para dalhin natin ang mga hidwaan. Bagkus ay kinakailangan nating higit na magbuklod-buklod at magtulungan. Ako'y sumasang-ayon. Tama si Nunong Imaw. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong si Pirena, ay wala na akong magagawa kundi sumunod.
Kaya't siya ipatawag rin. Ngunit, tiyakin niyo lamang sa akin na wala na siyang gagawing kataksilan laban sa akin, lalong-lalo na sa aking mga anak. Iba man ang kanyang pamamaraan, wala kong alinlangan sa matindiring pagmamahal ni Perena sa Encantadia. Hara Armea, Mantok, Tokman, nakikiusap ako sa inyong maipabatid niyo kagad kina Perena, Mira at Lira ang naging pasya rito. Ako nang bahala kay Lira. Mantok, kayo na ni Tukman ang makapag-ugnayan kay Ashti Perena at kay Mira. Masusunod, mahal na Hara. Kung ganun ay tayo na. Nawa nga ay hindi ka nagkakamali kay Perena, Nunong Imaw. Danaya, nawa ay mapawi na rin ang iyong galit at hinanakit sa iyong kapatid. Lalo't wala tayong ibang aasahan ngayon, kundi ang isa't isa. Iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin. Sapagkat marami na namang tao ang madadamay sa ating laban. Kailangang ilayo natin sa mga tao ang labanan na magaganap. Para wala nang madamay pa. Paano si Nunong Pawpaw? At si Gaya? Iniisip ko na ibalik ko muna si ate sa Encantadia. Kung nandoon siya, si nanay ang nakaprotekta sa kanya. Ayoko na gamitin pa siya ulit ni Gargan laban sa atin. Ngunit Tera, hindi mo kami maaaring iwan dito. Sapagkat mas kailangan ka namin dito sa mundo mo. Tera, ako na ang maghahatid kay Gaya pauwi ng Encantadia. Nais ko rin makabalita doon. Huwag kayong mag-alala at babalik rin ako dito agad-agad. Huwag kang mag-alala, Tera. Titiyakin kong ligtas na makakauwi si Gaya sa inyong Ada. Tinatanggap ko ang tungkulin inaata sa akin. Kailangan ko lamang ihabili ng Hatoria sa pinakamataas na mashna dito. At patutungo na ako sa Lireo upang makipag-ugnayan kay Ashti Danaya. Vitala Eshma, Sangre Mira. Ngunit, maaari ba namin makausap ang iyong Ada? Isa rin siya sa inaasahan ng lahat. Kaya't mahalaga rin na malaman niya kung ano ang napagkasunduan sa Lireo. Ngunit wala dito ang aking Ada. Ilang araw na siyang lumisan ng Hatoria at hanggang ngayon hindi pa rin siya nagbabalik. Batid mo ba kung saan siya nagtungo? Agapi Avi, ngunit hindi ko rin batid. Nasaan na kaya ang aking Ada? At ano naman kaya ang iniisip niyang gawin at iniwan niya ako dito? Sangre Perena, anong himala nagtaboy sa'yo? At muli ka nabalik dito sa Devas. Ikaw ba'y natutuwa o nagagalit na muli ako makita, Mashna? May sumpa si Emre sa mga iftring gaya mo na sumuway sa kanya. Hindi ka na nararapat dito. Tiniis ko na ang sumpang iyon nang ako'y mapiit sa Balaak. At kung isinumpa man ako ni Emre, binasbasan ako ng Bathalumang Cassiopeia lalo pat sa kanyang utos. Kaya't nasigip ako ni Mira at Lira. Hindi rin naman ako magtatagal dito. Nais ko lamang makausap ang Bathaluman, kaya't iharap mo siya sa akin ngayon din. Marahil ay hindi mo nais na muli tayong magkagulo, Mashna. Gusto na, Perena. Sapagkat walang puwang at walang saysay ang iyong galit at pagbabanta rito sa Devas.
labasin ng mga sangre sa kanilang lungga. Tulad ng dati, gagawa tayo ng kaguluhan. Ngunit sino ang bibihagin natin upang maging bitag sa mga sangre? Ang mga nilalang na hindi matitiis ng mga sangre. Ilikha tayo ng isang patigong na magdadala sa mga sangre sa kanilang pagkawasak. Mara. Nakahanda ka na pala upang umalis. Hindi na ako makapaghintay na magbalik sa Encantadia. Isang masayang pagkakataon upang makita ko si Mira, ang Ada at ang Hatoria. At maging si Soldarius. Hindi ba? Nakatitiyak ako na nananabik ka na rin makita at makausap ang matalik mong kaibigan, Flamara. Nabatid naman nating may pagtatangi sa iyo. At bakit ganyan ang iyong ngiti? Ano tila may ibang ibig sabihin ng iyong mga salita? Ano bang mali sa sinabi ko, Flamara? Ang hirap sa'yo, parati mong gustong palabasin na matatag at malakas yung puso mo. Ano nga bang mali, Flamara? Kung siya yung nais mong muling makita. Sheda Adamos! Nag-aaway ba kayo? Hindi, Tera. Nagbibiro lamang ako sa ating Albe. At hindi nakakatuwa ang iyong biro. Gaya, handa ka na ba sa ating paglalakbay pabalik ng Encantadia? Natutuwa kung muli ko na makikita si Ada. Ngunit, nalulungkot ako. Pagkat mapapawalay na naman ako sa'yo, Tera. Magkakasama din tayo ulit agad, ate. Kaya mag-iingat ka. Kayong dalawa ni nanay. Ikaw rin. Kayong lahat. Tiyakin niyo na madadaig niyo si Nagargan upang makabalik na kayo sa Encantadia. Gagawin namin ang aming makakaya. Hihintayin ko kayo sa Encantadia. Lalo ka na, Tera. Bumalik ka ng buhay. Kayong lahat. Pangako.
Tara na, Flamara at Gaya. Nasa akin ang susi ng lagusan. Ihahatid ko na kayo. Mamimiss ko si ate. Pero tama lang na pinabalik na natin siya ng Encantadia. Lalo't nakatitiyak ako na mas matindi ang susunod nating pakikipagharap kay Gargan. At yun ang dapat nating paghandaan. Asna mo, Narber! Narito na tayong muli, Gaya. Malapit ko na rin makita ang aking ada. Maligayang pagbabalik sa Encantadia. Naway magtagumpay tayo sa ating layunin. Matapos ang gulo. Upang wala nang ibang nilalang pang madamay sa kasamaan ni Nagarkan. Tayo na. Pagpatuloy ang kaguluhan sa mundong ito, balutin ng lahat sa kadiliman at kasamaan. Gawing tiwali at bulok ang lahat ng mga nilalang. Hindi lamang sa kanilang pamamaraan, kung hindi pati na rin sa kanilang mga isip at puso. Malinaw ba ang aking tinuran, Lira? Kopya, Ashti. Klarong-klaro. Di na ako makapag-intay. Makipagrambulan dyan sa Hagon at sa Mitenang yan. Lalo na dyan sa Mitena. May atraso pa siya sa amin ni Miray. Speaking of the dead, saan ka ba nang pupunta, Beshi? Ba't ngayon ka lang? Kanina pa kami naghihintay dito. Hagapi-ave, kung kami natagalan. Sapagkat tiniyak ko muna na nasa maayos sa lagay ng Hatoria bago ko to iwan. Ngunit bakit ikaw lamang mag-isa, Mira? Ashik, kasama ko sina Mantu... Nasaan ang iyong ina? Hinahanap mo ba ang iyong sisterette right now? Bati na ba kayo ni Ashti Perena? Manahimik ka, Mira. Miss mo siya, no? Mahal na sangre, yan na nga ang aming suliranin. Pagkat nawawala ang iyong apo eh. Kahit si Sangre Mira ay hindi alam kung saan siya nagtungo. Nako po. Bastahan tayo. May ginagawa na namang kalokohan yung nanay mo. Otre, Ashti. Ngunit hindi ko rin batid kailan magbabalik ang aking ada. Ngunit, ako'y narito. Nakahanda sa pagkakaloob mong tungkulin. Magaling, Mira. Kung gayon ay hayaan mong iparating ko sa iyo ang susunod nating hakbang laban kay Hagon. Mabuti at nakabalik ka na pala mula sa Lereo. Lalo't nais kitang makausap na masinsinan na Armea. Tungkol saan, Soldarius? Mga kawal, iwan niyo muna kami. Mayroon pa rin ako mga naririnig na hindi magagandang usapin ukol sa iyo, Armea.
Kaya't lalo't ingatan mo ang iyong mga galaw. Bakit kailangan mo papaikutin ng iyong mga salita? Bakit hindi mo na lang tuwirang sabihin sa akin kung anong mga hindi magagandang usapin na iyong naririnig, Soldarius? Tunay nga ba ang bulong-bulungan na ikaw raw ay may pagtingin sa isang miniaving si Daron? Na kaya raw mabuti ang iyong pakikitungo ay dahil sa itinatangi mo na siya. Totoo ba to, Armea? At sino namang makatingdi lang nagsabi niyan? Ang iyong Ashti? Na walang ibang ginawa kundi magsabi ng kasamaan laban sa akin? Tapatin mo ako, Hara Armea. Hindi bilang asawa mo o bilang isang rama, kundi bilang isang kaibigan. Tunay nga bang may pagtingin ka na sa miniaving yon? Sang-ayon kami sa plano ni Hara Alena, Ashti Danaya. Asahan niyong kaisa kami sa laban na nito. Kami ni Lyra. Fighting, Ashti. Kung gayon ay tayo na. Isa lang mga sangre. Mara. Awing apre. Lamara. Ay, kapatid. Nagagala kong makita ka. Ako din. Ikaw din, Lyra. Ashti. Lamara, bakit ka nandito? May nangyari ba sa mundo ng mga tao? Please lang, huwag ka na magdagdag ng bad news dito. Wala namang bad news, di ba? Okay kayong lahat. Ligtas kayo. At nananalo kayo laban dun sa Gargan na yon. Tama? Di ba? Oh, as you should, girl. Galingan nyo lang dun, ha? Tama yan. Ashti, narito lamang ako upang hihatid ang iyong anak. Si Gaia. Gaia! Sinamahan ko siya upang matiyak na ligtas siyang makakarating dito sa Encantadia. Anong saysay ng nararamdaman ko? Lalo't batid ko na ang aking puso ay hindi ko pwede ipagkaloob sa iba. Mananatili itong nakatali sa Sapiro at sa Encantadia. Bakit hindi mo aminin sa akin ang totoo, Armea? Para saan pa? Masasaktan ka ba? Hindi ba't batid natin na wala namang pagmamahal sa ating dalawa lalo't may minamahal kang iba? Sabihin mo sa akin, Soldarius, makakabawas ba sa iyong pagiging hari at sa iyong tungkulin ang naudlot mong pagmamahal kay Flamara? Ayoko lamang bigyan sila ng pagkakataong mawasak at masira ka, Armea. Uulitin ko, Soldarius. Batid ko ang aking tungkulin. At ang bigat ng sagisag ng pagiging reyna, kaya hindi ko to kailanman ipagpapalit para sa kahit sino. Kahit ano pang aking nararamdaman. Kaya hindi mo ko kailangang paalalahanan. Dahil tanggap ko na isinumpa tayo sa isang pagsasamang panghabang buhay na wala namang pagmamahal. Tulad ng aking mga magulang. Maligayang pagbabalik dito sa Encantadia, aking anak. Ngunit, nasaan ang iyong kapatid? Flamara, nasaan si Terra? Ligtas ba siya? Ligtas siya. Kinailangan niya lamang na manatili sa mundo ng mga tao upang paghandaan ang aming laban kay Gargan. Kung kahit ako na muna ang naghatid dito kay Gaia.
Ngunit kailangan ko na ring umalis. Kailangan ko na magbalik sa mundo ng mga tao. Ngunit bago ang lahat, nais ko sana munang makita at makausap ang ating Ada, Mira. Wala siya, Sangre Flamara. Hindi namin batid kung nasan siya. Maaring may mahalaga lamang siya pinuntahan, Flamara. Gayunman ay wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Lalong-lalo na sa Hatoria. Ikaw mag-alala. Ginagawa namin lahat para labanan ng mga pasniyang kalaban dito. Huwag mo kaming alalahanin. Ang mabuti pa, Flamara, ay magtungo ka na sa mundo ng mga tao. Hindi dapat kayo naghihiwa-hiwalay apat. Masusunod, Ashti. Bago ang lahat, nais ko muna sanang makita ang aking kaibigan. Nasaan si Soldarius? Nasa Sapiro. Abisala, Maiste. Mag-ingat ka. Sigurado ka? Ay. Pagtungo tayo ron, ngayon din. Naku, yung sisi ko! Magkakadrama sa Sapiro. Mira. Kaya na yun, no? Kaya na yun. Abisala Eshma, sa pagkakataong ito na muling makapasok ng Devas, Bataluman. Ano ang iyong sadya sa akin, Pirena? Bago yan, maaari bang makita ko muna ang aking asawa kung iyong pahihintulutan? Hindi mo pa ba nalalaman na buong kaganapan, Pirena? Kung bakit si Bataluman na ang namamahala dito sa Devas? Huwag mong sabihin, hindi mo alam ang totoong sanhi ng pagkamatay ni Emre. Batid kong namayapa na si Emre at siya'y pinalitan na ng Bataluman. Ngunit paano nga ba siya namala? Ito bang dahilan ng iyong pagparito, Pirena? O may iba ka pang sadya? Bakit hindi ito ang unahin mong isang guni? Kaysa alamin ang mga bagay na tiyak kong magiging masakit para sa iyo. Magiging masakit para sa akin. Hedustre estanyar boya nazarte, Pirena. Mahabaging Bataluman. Nagtungo ako rito upang humingi ng iyong tulong at basbas. Batid niyong lahat ang aking pagnanais na maging kapaki-pakinabang sa Encantadia sa kabila ng aking pagiging iftre. At batid ko rin na meron kang kapangyarihan upang gaya ni Mira at Lyra ay ako ay yung mabasbasan upang muling makahawak ng sandata at makalaban para ipagtanggol ang ating daigdig. Pakiramdam ko'y wala na akong saysay. Kilala mo ko, Bataluman, at batid mo rin kung ano ang nasa aking puso. Kahit kung hindi mo man maibalik sa akin ang aking buhay, maaari bang bigyan mo ako ng kakayahan na ipagtanggol ang aking sarili at ang Encantadia? Hindi na siya nakikinig sa akin. Napapaikot ni Arme ang aking pamangkin. Ano pa bang ating magagawa? Hindi natin dapat hayaang manatili sa kanyang trono. Sa ganon, si Soldarius na lamang ang bukod tanging maghahari. Bakit ganyan ang iyong kasuotan? Hindi ba't yan ay sutlanan na babagay lamang para sa isang Rama? Mapapaslam ang lahat ng sangre.
Isang matinding pagkawasak. Totoo ba to? Mangyayari ba ang lahat ng aking nakita?